Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, talagang hindi maiiwasan ang paghingi ng tulong sa kapwa. Bagamat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha, nilikha niya tayo na mayroong mayaman, mayroong mahirap, mayroong namimigay, mayroong binibigyan. Subalit mga kapatid na nananampalataya sa Allah, bilang marangal na mananampalataya ay huwag tayong mamalimos ng parang pulubi, o kaya ay huwag tayong humingi ng tulong sa mga tao hanggat kaya natin. Subalit kung hindi na kaya, ibig sabihin ay darating na sa punto na nangangailangan na talaga, ay wala namang masama kung humingi tayo ng tulong sa ating kapwa. Isa sa mababanggit natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah na naisalaysay ni Auf bin Malik al-Ashja'i, qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'atan. Kami, sabi niya, ay nagtipon-tipon kasama ang sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagamat kami ay siyam, o kaya ay 8, o kaya ay 7. Faqala ala tubay'una Rasulullah. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba kayo nangangako ng katapatan sa sugo ng Allah? Wa kunna hadith ahdin bi bay'atin faqulna qad bay'anaka ya Rasulullah. Sa panahon na hindi gaano katagal natapos ang aming pangangako ng katapatan. Tapos na, sabi niya, ang aming pangangako ng katapatan. Subalit tinanong sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqulna, kaya sinabi namin, qad bay'anaka ya Rasulullah, katiyakan na nangako na kami sa iyo ng katapatan, usugo ng Allah. Thumma qala ala tubay'una Rasulullah. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi ba kayo nangangako ng katapatan sa sugo ng Allah? Pangalawang bisis na mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Faqulna qad bay'anaka ya Rasulullah. At sinabi namin, katiyakan na kami ay nangako ng katapatan sa iyo, usugo ng Allah. Thumma qala ala tubay'una Rasulullah. Pagkatapos ay sinabi naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pangatlong bisis, hindi ba kayo nangangako ng katapatan sa sugo ng Allah? Qala fabasatna aydina. Sinabi ni Auf bin Malik al-Ashja'i, binuksan namin ang aming mga palad, ang aming mga kamay. Wa qulna qad bay'anaka ya Rasulullah. At sinabi namin, katiyakan na kami ay nangako ng katapatan sa iyo, usugo ng Allah. Fa'alama nubay'uk. Sa anong bagay kami ay mangangako ng katapatan sa iyo? Kami ay susumpa ng katapatan sa iyo. Ano ba ang gusto mong sabihin sa amin? Na samantala kami ay nangako na ng katapatan sa iyo. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay nagtanong, ibig sabihin ay may napakahalagang sasabihin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ala an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a was salawatil khams wa tuti'u wa asarra kalimatan khafiyatan wa la tas'alun nasa shay'a. Tingnan ninyo mga kapatid.
Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Kayo ay mangangako ng katapatan na sambahin ninyo ang Allah. Sumumpa ng katapatan na sambahin ninyo ang Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. At huwag kayong gumawa ng anumang pagtatambal, kahit kunti. Kasi talagang ipinagbabawal, napakalaking kasalanan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." At sambahin ninyo ang Allah at huwag kayong gumawa ng anumang pagtatambal sa Kanya. Ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Was-salawatil khams, at ang pagdarasal ng 5 bisis sa isang araw. Wa tuti'u, at kayo ay sumunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumunod sa kautusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong punto natin, mga kapatid, na sinabi ni Auf bin Malik al-Ashja'i, wa asarra kalimatan khafiyatan. Nagsabi siya ng isang kataga na hindi niya pinalakas na katulad ng pagsabi niya nung una. Hindi niya pinalakas. Ano ito, mga kapatid? Sabi niya, "Wala tas'alun nasa syai'a." At huwag kayong humingi ng anuman sa mga tao. Wala tas'alun nasa syai'a. Ibinaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang busis. Hindi niya pinalakas ng katulad ng una, kasi ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, mga kapatid, ito ay eksklusibo, mga kapatid, sa pulong na ito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, na napakagandang aral, napakagandang payo, at ibig sabihin, pangangako ng katapatan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Falaqad ra'aytu ba'da ulaika an-nafari yasqutu sawtu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyahu." Sabi ni Auf bin Malik al-Ash'ari, katiyakan na nakita ko, sabi niya, ang mga sahaba na kasama sa pulong na iyon, na nangangako ng katapatan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag nahulog ang latigo ng isa sa kanila ay hindi maghingi ng tulong sa sinuman na para kunin. Kasi katulad natin, pag halimbawa nahulog, pwede pakipulot, pwede pakikuha, pwede pakibigay. Dahil sa kanilang implementasyon na pangangako ng katapatan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anumang bagay na mahulog mula sa kanilang kamay ay hindi sila maghingi ng tulong. Tingnan ninyo, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang paghihingi ng tulong, mga kapatid, hanggat kaya natin ay huwag tayong maghingi ng tulong. Hanggat kaya natin. Maliban lang kung talagang kinakailangan na. Pero kung hindi pa dumating sa punto na kinakailangan, bigyan natin ng kalinisang puri ang ating mga sarili at gawin nating marangal bilang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan ang paghingi ng tulong sa kapwa. Ipakita natin na kaya natin. Ipakita natin na tayo ay may kakayahan. Kahit na mahirap lang tayo, ipakita natin na tayo ay nakakaraos din araw-araw. Nakakakain din tayo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi ito ang kabilang sa daan patungo sa paraiso. Patungo sa paraiso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang katanungan, "Man takaffala li an la yas'alan nasa syai'an wa atakaffalu lahu bil jannah." Sino sa inyo ang maggarantiya para sa akin na hindi siya hihingi ng tulong sa mga tao ng kahit ano?
hindi siya hihingi ng anuman sa mga tao na igagarantiya ko sa kanya ang paraiso. Sino sa inyo? Faqala Thawban, ana. Nagsalita si Thawban. Sabi niya, ako, sabi niya. Fakana la yas'alu ahadan shay'an. Kaya nabanggit na si Thawban mula noon ay hindi na siya naghihingi ng tulong sa sinumang tao. Hindi na naghihingi ng anumang tulong sa sinumang tao. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, tarbiya ruhiya wa tahdhib nafsi. Ibig sabihin ay yung pagbibigay ng payo, aral sa ating kaluluwa, sa ating sarili, at pagdisiplina sa ating sarili, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na hindi tayo hihingi ng tulong ng anuman sa mga tao hanggat kaya natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi nakaka-distract. Araw-araw nandiyan ka na maghingi ka ng kung ano-ano ang hinihingi mo. Araw-araw nandiyan sa kapitbahay mo. Araw-araw pupuntahan mo, anong ulam mo? Anong ulam mo? Araw-araw. Nakaka-distract, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Bagkus ito ay nakakahiya, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaling natin ang ating paghingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang tutulong sa atin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa naiulat ni At-Tirmidhi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kapag ikaw ay hihingi, idza sa'alta fas'alillah, ay maghingi ka sa Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. At kapag ikaw ay nangangailangan ng tulong, maghingi ka ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah, walaysa bi'aibin an na'mal, walakin al-aiba kull al-aib an nakuna 'alatan 'ala al-akharin. Hindi aib, hindi kapintasan ng tao yung magtrabaho. Anong mang klaseng trabaho, hindi nakakahiya. Pero ang kapintasan, ang nakakahiya ay yung tayo ay magiging pasanin ng iba. Bilang Muslim, bilang mananampalataya, magiging pasanin tayo ng iba. Magiging pasanin tayo ng iba. Faqad amil al-anbiya alayhimus salam. Sapagkat katiyakan na ang mga propeta, masyaallah, alhamdulillah, silang lahat nagtrabaho sila. Wa kana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yar'a al-ghanam. Ang pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtrabaho siya, nangalaga siya ng kambing. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah, hanggat kaya natin, huwag tayong humingi ng anuman sa mga tao. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.